ng inyong kamangyan dito sa Canada. Hello guys! Magandang araw! Say hi! Hi! No, ayan guys, so nandito kami sa doctor's appointment niya. Pupunta kami sa doctor's appointment niya ngayong araw na to at kaya samahan nyo kami. Ayan, so pagkatapos nito, ihahatid namin ang kuya sa school. Ayan, kaya naman, tara samahan nyo kami ngayong araw na to. Let's go! This way! In the dark, Gia. Go! Here! Go, come here! This way. Okay, go. Go, keep going. Go ahead. I'm gonna check here. Huh? One more here, Gia. Gia, here. Go. 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 Good. Kuya, you with Mama? Where are you, Kuya? Only here. I'm up. Only here. Second. Only here. I'm up. Get down here. I'm here. You get down here. Come here. Come here. Here. Keep going. What did you do? Hmm? Keep going. Well, here. I have on the 6th, I have an 11. And I'll go back to the original one that I sent you, just so it shows the names and tracks and stuff, and that we booked it in October the 6th. Mommy. Okay? Stop. You're welcome. Okay, bye-bye. At eto na nga ang inyong kamangyan at nandito na kami ng aking mga bagets sa loob ng room at naghihintay na lang kami sa doktor. Okay na nga pala ang kuya dyan, nakuha na siya ng height and weight at kaya maghihintay na lang kami. Alam nyong ito ang pinakamaganda din dito sa Canada kasi libre lang ang healthcare. Kaya naman kapag may nararamdaman kayo, gusto nyong magpa-check up, mag-book lang kayo ng appointment at pwede na kayong kitain ng doktor. Pwede rin naman ng walk-in. Kailangan mo lang tumawag sa kanila kung available ang walk-in talaga ng clinic na pupuntahan mo. Ang ganda, di ba? Kaya naman maraming mga tao ang gustong manatili dito sa Canada nang dahil sa benefits na ito. Medyo nga matagal nga pala yung mga surgeon or operation kasi kailangan pa ng referral at maghihintay talaga. Minsan inaabot ng 6 months or 1 year. So, depende sa sitwasyon kung may available na mga surgeon talaga. Kaya naman napakalaking tulong nito sa mga simpleng mamamayan kagaya natin na talagang wala tayong enough na pera para mag-save para sa healthcare at kaya naman eto anytime na kung ano man ang maramdaman natin ay pwede tayong kitain natin ang doktor natin basta mag-book lang ng appointment. At ayun, pwede mo nang kitain ang doktor mo. Kaya naman meron tayong family doctor na nire-require dito para madali na lang kapag may nararamdaman ka ay pupunta ka na lang sa family doctor mo. Minsan kasi ang walk-in ay sobrang busy or minsan hindi sila uma-accept ng walk-in kaya mas maganda pa rin na may family doctor ka dito. Kailangan mo din magpa-check up sa doctor mo kahit wala kang nararamdaman in between 2 to 3 years kasi kung hindi ka babalik sa family doctor mo, mawawala ka sa listahan nila at natatanggal ka na so mawawalan ka ng family doctor ay medyo mahirap din naman maghanap ng family doctor ngayon kasi nga lumalaki na ang population natin dito sa Alberta at kaya naman kailangan natin kitain talaga ang doctor. Kung maaari nga ay yearly at dahil nga hindi naman natin alam, minsan wala tayong nararamdaman pero yung pala ay may sakit tayo kaya mas maganda pa rin nakitain natin ang doctor natin taon-taon. Ayan, kaya talagang halos may annual check-up ang mga tao dito. Ayun lang guys, ang masishare ko ngayong araw na ito sa inyo guys tungkol sa healthcare dito sa Canada at ngayon nga ay natapos na kami at pupunta naman kami sa school at ihahatid namin ang aming kuya. Late na nga pala siya mag-i-start at kasi nga dahil ng appointment na ito pero tumawag na ako sa school kaya okay lang naman. Ayan guys, so natapos na kami sa appointment. Yan, so 1 year Drive the check up car. ni kuya. Ayan, wait. Okay. Ayan guys, so punta na kami sa school. Dito rep na namin ang kuya.
At eto nga at aalis na kami at pinagmamadali na ako ng aming kuya. At gusto na nga niyang pumunta ng school at excited na siya at late na nga siya ngayong araw na ito. Buti na nga lang at malapit lang tong clinic ng kanyang pedya dito sa amin kaya madali lang siyang i-drive. Medyo kasi traffic sa umaga kaya naman kanina ay kinakabahan ako at baka malate pa kami at buti na nga lang at medyo nakasingit-singit kami kahit pa paano at dito lang kami sa loob dumaan ay okay naman at mabilis din naman. Kaya naman ay sumakto lang ang dating namin kanina sa clinic at hindi na kami kailangan pang maghintay ng matagal at hindi rin naman kami na late. At eto, napakaganda nga pala ng weather ngayong araw na ito at kaya naman talagang sulit-sulit natin at malapit na namang maglamig. Ayan, mga green pa ang mga puno at medyo naninilaw na sila ng kaunti at magpapalit na nga ang weather, magpopol na sila at magyayelo na sila sa mga ilang araw na lang ay makikita natin naglagas na ang mga iyan. Paul, ang pinakapaborito kong weather dito, napakaganda talaga lalo na yung mga dahong nagdidilawan, nag-orange, napakagandang tingnan talaga and maglalagas na sila and yung weather, hindi siya masyadong malamig, hindi siya masyadong mainit, talagang balance lang talaga kaya napakaganda ng Paul dito and kaya naman pag magtataglamig na, ayan kailangan nating mag-ready, ayoko yun kasi sobrang mabilis tayong magkasakit kapag nagpataglamig na dahil nga sa sobrang lamig ay hindi natin minsan kinakaya. Ito nga palang Alberta ay isa sa pinakamalamig na province dito sa Canada at kaya naman minsan ay umaabot na rin ng minus 38 ang temperature kaya naman sobrang lamig naman talaga. At eto na nga guys at malapit na kami sa school at idadrop na natin ang kuya dahil nga ay late na siya ay dito kan lang siya idadrop sa unahan dahil nga hindi naman na busy. So pwede na akong magpark din and madali ko na lang siyang maihatid dun sa may pintuan. Magdo-doorbell na lang ako para may pumikap sa kanya. Aware naman sila na malilate siya ngayong araw na to dahil nga may appointment siya sa doktor. Ganito dito kapag absent yung anak mo, kailangan mong tumawag sa kanila para alam nila kasi yung attendance ay chinecheck nila at kapag wala ang anak nyo ay tatawagan kanila para i-inform na wala sa school ang bata. At eto nga at pauwi na kami ng aming tachichay. Na-drop na namin ang kuya kaya naman ay maglalakad kami ng kaunti kasi pinark ko yung sasakyan medyo malayo-layo sa bahay kasi doon sa tapat namin ay may oras every 2 hours kasi malapit kami sa hospital. Ganda na ang dahon.